kuya, ito muna. Congrats talaga kayo. Bakit? Ano ba siya? Palaro? Ay, ano ka? Hindi, mamano hindi. Ano nga? Eh, kasi mukhang tama yung Catherine De Ricardo at saka Mayor Alcala issue. Ay, oo nga, dahil diba, naano ko lang naman to sa ano, nabasa ko sa Reddit. Oo. Kung saan pinalalabas na dampot daw ako ng dampot sa Reddit. Oo. O, di tapos ang issue. So happy sila. Ito na nga. Ito ha. Ay! Bahin na! Basang-basa na yung screen mo, oh. Ito na nga, nakalagay sa Reddit. Ito na, babasahin ko na. Suot mo yung ideal vision mo. Ito na nga, no. Ayan. Spotted sila Kat at Mayor Alcala sa BGC noong June 6, 3 a.m. Walang picture kasi ang bilis ng sasakyan sa van. Ayan. Edit. Sa mga nangihingi ng proof, mga day, hindi ko naman in-expect na makikita ko sila. Nag-work ako sa BGC at that time, break time ko at gawain ko. Yung break time ay mag-walking. At yung route ng walking ko ay sa High Street. Doon ko sila nakita. Nakilala ko na lang sila nung malapit na ako sa kanila. Nagpapapicture pa nga si Mark sa mga scooter ng mover doon eh. Oo. Pasok kayo mga picture yun na nga, yung mga comment dyan sa baba, ay inaanap nila. Pag walang resibo, hindi totoo. Pag walang resibo, malabong paniwalaan. Yung mga ganyan. Eh tapos mayroon pang isang nag-chika. Yan to. Ay! Basang-basa na, nagdo-double vision na yung screen. Ito na nga, sina Mayor Alcala at si Catherine Bernardo ay nasa IV Skin Clinic. Nung Friday lang daw ito. At napaka-sweet daw ng dalawa. Hindi mapaghiwalay. Si Mark at si Catherine. Nakakalokan. Saan branch ng IV na Ay, ito sa IV Vertis branch. Sa North. Ang tanong, totoo ba? Sabi ko nga lagi, wala namang problema kung ito man ay totoo. Kasi wala namang sabit pareho. Yes! Pareho naman silang single. Sino single? Diba? At saka, ang daming nakakapansin Iba yung glow ni Catherine this past few months. Yes, diba? Kuya, tapos yung iba isinusumpa ka. Bakit? Nag-invento ka raw ng balita. Invento mo ba yun? Ang importante, nababawasan ng mga sumusumpa sa akin. Hello, Kathden fans! Yun na nga, napakinggan ninyo mga kasambreros. Yung sinabi ni Sir Ogie Diaz, no? We respect naman Sir Ogie Diaz, mga kasambreros. And ito, para sa akin, syempre unscathed tayo, unbothered, at saka callous, no? Kung may ibig sabihin manhid, no? Immovable tayo sa pagiging Kathden, mga kasambreros. Kasi kung napakinggan ninyo, ay merong parang isang nagtatrabaho doon na parang unang-una sa lahat, no, kinuha niya ito sa Reddit, no, isang website, mga kasambreros, na pwede ka mag-search, no. And may nakikita daw, tapos yung nakikita daw doon ay nagtatrabaho sa BGC. Tapos nakita niya na mabilis daw magpatakbo, no? Tsaka ang ginagawa nung nakakitang ito ay naglalakad, no? Walking. Tapos may mga nagpa-picture nga rin daw dun kay Sir Mayor Mark Alcala, mga kasambreros. Tapos spotted din daw sila sa IV Clinic, no? Na sweet daw sobra, tapos hindi mapaghiwalayin si Ma'am Catherine at saka si Sir Mayor Mark Alcala. So tapos iba daw ang glowing, iba daw ang glow, iba daw yung ganda ni Ma'am Catherine. So given yung ganda, pero ito mga kasambreros, syempre hindi tayo maniniwala kasi parang hindi naman nila nakasama ang Kathden. Kaya unlike sa atin na yung mga nakakasama nila, sila AC Bonifacio sa gym, sila Ma'am Ruby, sila Derek Cathy, si Luis Manzano, sila Maymay Entrata, yung mga nakasama na ba sa industriya ni Ma'am Catherine. And confirm naman nila na both single, no, si Mr. and Mrs. Fulkerson. So single sila because nasa waiting season pa sila, mga kasambreros. So team panatag po tayo. Single muna sila ngayon sa bawat isa kasi nga adventure muna, no? Kung pa ini-enjoy muna nila yung singleness. And nag-aaral pa si Sir Alden na pagiging piloto kasi ililipad niya pa si Ma'am Catherine sa Thailand at Korea. Thailand at Korea, na kung saan ay paborito ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, na yung Thailand sa BKK, mga kasambreros. So tayo po ay team panatag. Ito po ay kung walang resibo, hindi tayo maniniwala, no? As simple as that, mga kasambreros. And sinabi naman ni Sir Ogie Diaz
na kasi sabi nung kasamahan nila sa likod na yung si ate girl, sabi niya marami daw sumusumpa na kay kasi imbento daw ng balita si Rogie Diaz. Tapos sabi ni Sir Rogie Diaz, ang importante nababawasan yung sumusumpa sa akin. So, parang gano'n na yung mga kasumberos na talagang jamming na dito Sir Rogie Diaz, mga kasumberos, no? Wag na natin siyang i-hate, no? Ang importante ay doon lang tayo sa totoo, mga kasumberos. Kasi ang totoo, ito, no, congratulations kay Sir Alden at sa kanyang AR Foundation kasi nakapagpatapos na naman ng scholars, no, bagong graduates ito, mga kasumberos, no. Sabi dito, story ni Daddy Bay, mga kasumberos. Actually, sa mga ganito, ayaw ibalandra, no, ayaw ni isa publiko ni Sir Alden yung mga ganitong achievements, yung ganitong pagtulong niya kasi alam naman natin, Alden is helping in secret, mga kasumberos. Kung gusto niyang ibalandra, yung gusto niya i-post ay yung mga normal lang, yung kanyang word of God, yung prayer items, yung kanyang mga bike, yung kanyang ginagawa, yung kanyang mga bibilhin na naman, yung kanyang mga kulnago, yung mga sapatos, and so on. So yung mga activities na iba, apart from pagtulong, ayaw niya talaga na siguro sabi nito ni Alden kay daddy niya, kay Daddy Bay, sabi niya, ano ba yan, pinost mo yan? Ba't mo pinopost yan? Hindi ko nga ayokong gustong ibalandra yung pagtulong. Kasi alam natin Sir Alden na kumapay yung kanyang pagka maging mabait at matulungin, inner, kumapa nasa loob niya talaga, mga kasumberos. So yun po, no. And then eto, natutuwa ako dito kasi kahit ang GMA Network, mga binalita na rin yung dila-dila niya. Din nga sa kanyang sting, mga kasumberos. Sabi ng GMA News, sabi dito, as while watching, sabi niya, always a good sport, Alden Richards join in on poking fun at one of his old pictures which recently went viral online. So yun nga, yung kanyang padila-dila sa sting, mga kasumberos. Grabe, binalita kaliwat kanan yung pagbabalita kay Pops Alden. Iba talaga yung yung charisma ni Sir Alden, mga kasumberos. So ito yung totoo, no, talagang binabalita, mga kasumberos. And then ito, ang kulit dito kasi akala ko yung isang tao na nagpa-picture kay Sir Alden ay isa dito kay Ma'am Catherine, kaka-post lang kasi nito, no, pero alam ko parang sa Magic Sarap yata nila ito na endorsement. Hindi pala, no, iba pala ito. Yung may-ari kasi ng gym, akala ko kamukha nito sa yung kay Ma'am Catherine na pinapicturean din, mga kasumberos, recently. So yun po na iba pala. So kung kilala niyo po ito, mga kasumberos, ay baka isa sa mga may-ari ng kanyang ini-endorse na brand, mga kasumberos. So yun po, no. And then ito, sobrang kulit ito. Second to the last na item natin ito, mga kasumberos. So sobrang kulit yung katin dito kasi parang Koreana siya, parang K-pop na parang may pagka-Sindara Park na kinulayan yung kanyang buhok. Pero alam ko edited lang ito, mga kasumberos, na pero bagay sa kanya yung effect, no, ng kanyang buhok, mga kasumberos, na Catherine Attics. And then ito, last item natin ay sobrang ganda nito, mga kasumberos, no. Another word of God, no. Talagang nakita ko yung sarili ko, Sir Alden, when it comes to sharing the gospel. Sabi niya kanina, for he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So that's Colossians 1:13 and 14, mga kasumberos. Amen and amen, Pops Alden. So ipagpatuloy mo lang yung ganyang adhikain, kumapa yung passion na pag-share ng gospel, kasi ako rin ay kaalyado mo, no, at saka kakampi at saka katrabaho in sharing the gospel of God, which is powerful, alive, active, sharper than any two-edged sword, no. Kumapa yung ating kaluluwa, yung ating puso at isipan, mga kasumberos, kapag pinupuno natin ang salita ng Diyos, ay may mga bad vibes man, may mga nega man sa paligid, ay ma-overpower at ma-overcome ito ng salita ng Panginoon, which is more powerful and forever, kasi ito, no, eternal yung salita ng Diyos, mga kasumberos. So talagang praise God, no, sa buhay ni Sir Alden, mga kasumberos, kasi naging instrumento siya ng Panginoon in sharing the gospel. Alright, so team panatag tayo, wag tayong magpa-bother sa mga sinasabi na walang ebidensya,
walang mailalatag, doon tayo sa mga witnesses natin na nakasama ang Kath din, mga kasembreros, no? Kasi si ano pa pala, no? Si Mark and Marvin na yung nakasama nila sa Hello Love Again, mga kasembreros, ay mga buhay na patotoo ng Kath din, mga kasembreros. So tayo po ay team panatag lamang. Alright, so na po sa ating Kath din items ha. Yung last item natin yan, or last vlog natin ito sa petsa or sa araw na ito, June 13, 2025. Tapos magsasara na ang tindahan niya, Kasombrerong Dennis. Good evening po, and sana pa ipangin po natin ang Word of God. Ito po sa ating Word of God, mga kasombrers, ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, All in All. Ephesians 1:22-23. And He Christ all things under His feet, and gave Him to be head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. Okay, ang title natin, mga kasombrers, ay All in All. So lahat, no? As in lahat, over all, over everything, over anyone, mga kasombrers. So ang verse na ito ay nag-emphasize ng supreme authority, no, ni Jesus Christ, mga kasembreros, as the head of the church. Kung mayroong churches sa buong mundo, siya ang pinaka-head. Merong Santo Papa, no, merong mga bishop, merong mga obispo, merong mga obispo at saka bishop, isa lang, no. Merong mga lead pastors, merong mga basta may mga rankings, mga kasembreros, no, in general. But Jesus Christ, He's the head of the body. He's the head of the church. So, hindi lamang church, mga kasombrers, na physical structure o yung concrete na structure, mga kasombrers, kundi yung mga mananampalataya niya, no? Siya yung pinaka-pangulo, mga kasombrers. Let's say, congregation of believers, kahit walang physical building yan, mga kasombrers, kapag kapag sila nagtitipon-tipon sa isang grandstand, for example, sa isang park, for example, He is the head of the body. He is the head of the church, mga kasembreros. Sa isang organization, meron tayong mga president, meron tayong mga chief executive officers, meron tayong mga superiors, no? Meron tayong may-ari mismo ng kumpanya. Sa isang society, sa isang community, we have heads and leaders, mga kasembreros, na ino-obey. But Jesus Christ is all in all, no? Signifying a unity and complete dependence of believers on Him for guidance and direction. In Ephesians chapter 1, we find the Apostle Paul writing to the church in Ephesus, emphasizing the power and authority of Jesus Christ. So, ito ay nasa marketplace siya, for example, no, sa ancient city ng Ephesus, and si Apostol Pablo, isang prominent figure, gaya na na-mention natin at napag-aralan sa mga nakaraang vlogs natin at topics. Siya po ay isang edukadong tao, let's say naka-bachelor at doctorate degree, mga kasembreros, because he was a high-ranking official yung time na pinipersecute niya, no, yung mga tao ni Jesus Christ. So imagine natin, kung pa yung early Christian church, mga kasembreros, siya ay surrounded by a diverse group of believers na nag-gather ba, nagtipon-tipon para makinig, no, doon sa kanyang teachings, mga kasembreros. And ang crowd na ito ay yung mga taong naandun, mga kasembreros, ay kasali doon yung mga Hudyo, yung mga Hintil, no, na nagre-reflect ng kanilang mga ng inclusive na nature ng gospel, mga kasembreros, at saka katuruan na tinuturo ni Apostle Paul dito nga sa Ephesians chapter 1 verses 22-23. So si Apostle Paul ay nakatayo sa marketplace, kunwari, no, may mga, di ba ngayon sa markets, sa streets, mga kasembreros, at ang kanyang boses ay nagka-carry, no, nagdadala ng his voice carries over the noise of the merchants and shoppers as he proclaims the supremacy of Christ. So para siya nakikipaglaban din kasi maingay sa palengke, na maingay sa marketplace, mga kasembreros, but he was unstoppable because God the Father and the Holy Spirit of Jesus Christ was with him. So he speaks passionately about how Christ has been exalted above all things by God the Father,
with all things placed under His feet. Grabe, no? All in all, mga kasambreros, kung kaya sinasabi niya dito na under His feet, ang isang, pag inapakan natin yung isang bagay, let's say yung isang gusto nating apakan, let's say yung ipis, no? Sino bang takot sa ipis dyan? Yung anay, yung kung ano mang maliit na bagay, mga kasambreros na inapakan. So, ang description na ito ay under His feet, mga kasambreros, ay nagpapakita, no? At saka nagpapatunay na ang Diyos natin ay makapangyarihan, malaki, at hindi kayang sukatin ang kanyang laki, mga kasambreros, because under His feet. So, ibig sabihin, He is the head, at saka kumbaga pa yung kanyang authority, yung kanyang power, yung kanyang laki, yung kanyang enormity, mga kasambreros, ay hindi nasusukat kasi kaya niyang tapakan yung kumbaga pa yung mga bagay na under His feet. Kumbaga pa itinuturing niya na nasa ilalim lang ng kanyang kapangyarihan at ng authority kasi nga under His feet lamang po tayo. The believers listen intently, their faces reflecting a mixed awe and reverence for the Savior who holds all power and authority. So, thank God, no, kasi sila ay nakikinig, mga kasambreros. Surrounded by the sights and sounds of the bustling marketplace, Paul's words resonate deeply with his audience. So, yung verse na ito, mga kasambreros, ay napakagandang kumapa nag-illustrate ng kumapa intimate na relationship between Christ and the church. Kasi napakahalaga, mga kasambreros, na malaman natin na yung mga simbahan, let's say yung ating yung kapulungan ng kanyang mananampalatayang tao, mga kasambreros, no, faithful believers of Christ, ay kanya po yung kanyang susunduin, mga kasambreros, sa kanyang second return. So, nag-emphasize na ito po ay hindi lamang siya distant na figurehead of the church, but the very head of it, no, guiding and directing it in unity. So, ang church, mga kasambreros, ay kasi ito hindi siya literal na ito lang yung church ni Jesus Christ, ito lang yung church niya. So, merong kalat-kalat na churches, mga kasambreros, na talagang tinuturing niyang simbahan niya because the Holy Spirit and His Spirit resides in that particular churches, mga kasambreros. So, hindi kasi lahat ng church ay siya ang sinasamba. Hindi kasi lahat ng church ay tama ang gospel at saka tama ang doctrine na tinuturo, mga kasambreros. May mga churches na hindi kanya, mga kasambreros, kundi kumapasa sa kaaway or kay Satan, mga kasambreros. So, nagre-reveal ang verse na ito ng central role that Christ plays in the life of the church and underscores the importance of seeking His guidance and following His example in all aspects of church life. So, sa church, mga kasambreros, hindi kumapa yung sinasamba yung best and perfect example, mga kasambreros. Hindi dapat yung ating leader, yung ating yes, they can be example but not the most perfect. Hindi sila yung kumapasok dulang ehemplo, mga kasos, but Christ is. Kung kaya yung simbahan niya, gusto niya talaga Christ-like, no? Kumaga pa kasi siya yung firstborn, siya yung panganay sa pamilya, siya dapat ang susundin, yung kanyang example, no? Kasi wala pa impeccable, flawless to the point of zero mistake talaga, mga kasambreros, zero sins, mga kasambreros. So, ganun po si Jesus Christ. Kaya, hindi tayo po bilang mga mananampalataya at bilang kabilang sa kanyang church po, dapat Christ-like yung ating ugali. Yung Christ-like, pag sabing Christ-like na lahat ng kabutihan, yung loving, patient, no, kind, generous, forgiving, merciful, passionate, obedient sa will ng Panginoon, and so on. So, hindi tayo perfect, mga kasunod, that's given. Pero alam niya kasi kung sino yung mga nagpapagal, sino yung mga gumagawa ng paraan talaga, mga kasunod, para masunod ang kanyang will. At yung mga walang panahon, no, talagang yun, no, walang panahon sa Panginoon. Sino yung may panahon sa Panginoon, sino yung lalaan ng panahon, sa panalangin, sa scripture, sa paggawa ng kanyang kalooban, mga kasunod, and so on. So, yun po siya na pagtulong sa mga nangangailangan. So, ganun po, mga kasunod. And imagine, so as application po natin, imagine natin na si Jesus Christ po ay CEO, no, Chief Executive Officer ng ating buhay. And yung guiding force natin na nagsisteer sa ating mga decision. So, siya po yun, mga kasunod. Hindi tayo pwedeng lumukso or gumawa ng isang plano kapag walang approval ng CEO kung tayo po ay nasa kumpanya, di ba? So, yung mga bosses, yung mga managers, yung mga supervisors, yung mga team leaders, for example,
hindi yan sila pwedeng mag-implement na isang rule without the approval of their managers and chief executive officer as a whole. So, ganoon din po dapat sa life natin. So, bakit tayo mag-settle why settle as just an employee in this life when you can be part of his leadership team? So, dapat tayo po ay maging part ng kanyang leadership team, mga kasambreros, no? Ang Diyos po natin. So, hayaan natin na i-guide tayo ng Panginoon sa ating trabaho, sa influence natin sa ating pamilya, of course, no? Lalong-lalo po sa ating pamilya at sa ating choices, mga kasambreros. Kasi kapag ang Diyos natin nagplano, tapos ginagawa natin ang kanyang will, mga kasambreros, hindi pwedeng, hindi niya tayo i-guide sa tama at saka successful, victorious na work or plano, mga kasambreros. Ang Diyos po natin ay all in all, no? Siya po, parang all in one. May mga narinig tayo na all in one siya, 3-in-1, complete package, no? Sa mundong ito merong ganun, but ang pinakasukdulan, pinaka-supreme, perfecto, mga kasambreros, ay ang Diyos po natin, si Jesus Christ Himself. Alright, so maging Christ-like tayo, no? Spread love, mga kasambreros and Catlinatics. So yun lamang po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, kadakilaan ng Panginoon, mga kasambreros, and i-possess natin ng pag-asa, no, na nagmumula sa Kanya. In Jesus' mighty and all-in-all name, above every name, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambreros and Catlinatics, and paalam po.